Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung latest na senatorial survey results ng Tangery. At pagtuunan natin pansin si Senator Amy Marcos. Okay, sa mga previous surveys, palaging nasa top 12 si Senator Amy Marcos. Either SWS, Pulse Asia, Okta, Publicos, wala pa akong matanda ng survey na nalaglag si Senator Amy. Nandyan palagi sa Magic 12. But then, kapansin-pansin, dito sa pinaka-latest na survey ng Tangery, October 10 to 12, ang survey na ito diba, yung filing of Certificate of Candidacy is October nagsimula. October 8, tama. So habang nagpa-file yung mga kandidato, nag-survey na ang Tangery. So, hindi. October 8, tapos na pala. October 1 to 8. So, after yung deadline, October 10, yun na. So, magandang timing ng survey. Naku po, laglag si Senator Amy. Wala na siya sa winning circle, yung Magic 12. So, ang nangunguna, magkapatid na Tulfo, Erwin Tulfo is 62.33, Ben Tulfo 49%, Soto 46.5%, pang-apat Pia Cayetano 46.08%, Bongo 45.5%, Pacquiao, mataas pa rin si Pacquiao, number 6, 42.1%, Lacson 38.92%, number 8 is Binay 36.17%, and then Abalos number 9 33.42%, number 10 baguhan ito, hindi ko man nasasabihin, another vlog, basta hindi siya administration, 31.8%, number 11 grabe, Lapid 31.67%, and number 12 Tolentino. Okay, sinerch ko, pang ilan ba si Senator Amy? Nako, hindi ipinablis. Ito lang, Magic 12 lang ang ipinablis ng Tangery. So, I don't know kung pang ilan ba siya, number 13, 14, 15. Basta, kapansin-pansin na nawala siya sa winning circle for the first time sa mga senatorial survey. So, anong ibig sabihin nito? May napanood akong vlog ni PH Update. Sabi niya, nakarma na si Senator Amy. Ang iba, tinatawag siya nga mangga gamit. Ginagamit lang niya si BP Inday Sara para sa, I don't know, kanya-kanyang pananaw natin ito, no? May mga iba rin na DD supporter na gusto pa rin kay Senator Amy Marcos. Okay, ang biglang pumasok is si Abalos. Okay, dati si Abalos, wala yan wala sa winning circle. Ngayon, pasok na. Okay, basahin ko lang yung kaibigan ko, si kaibigan ko, taga Cotabato. Ito yung kanyang kandidato. General, sabi niya, Good AM, ito lang siguro ang mga kandidato ko para sa pagkasenador 2025. Meron ding mga subscribers nagtatanong sa akin, sino bang dapat iboto? Wala pa akong sagot, hindi pa ako nakapag-decide finally sino-sino yung bobotohan ko. Ang tatlo pa lang ang ano ko ngayon Number 1 nasa top 3 sa baluta ko, si Attorney Vic Rodriguez. Ang akin lang ito. I'm not campaigning for them. Marcoleta, Rodriguez, and
Heidi Mendoza. Yung ex-COA commissioner. Yan yung napupusuan ko na sa ngayon. So, ito yung kaibigan ko, sabi niya, Bongo, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Aimee Marcos, kasi Ilocano ito eh. Aimee Marcos, Ariel Kerubin, Apollo Kibuloy, Ping Lacson, Gregorio Honasan, Willie Rebillami, Willie Ong. So, 11 lang. Wala siyang number 12. Later on, nag-text siya yung number 12. Pwede ba si Colonel Bosita? So, yun yung napili na ngayon ng kaibigan ko. So, ulitin ko, ako as far as I'm concerned, wala pa ko final list ng 12 senatorial candidates, maliban lang kay Atty. Vic, Marcoleta, and Heidi Mendoza. Okay, balik tayo kay Senator Aimee. Merong bagong survey ng Okta Research, sinasabi na ang mga pro-Marcos daw na mga supporters nadagdagan ng nag-increase. I think nag-increase ng ilang percent, 2%. Previously, mga 38% nata. Compare sa mga Duterte is 15% lang. Yun ang survey ng Okta. So, ito yung ni PH Update eh. Ito yung napanood kong vlog niya. Ganito rin ang aking pananaw. Kung totoong dumarami ang pro-Marcos supporters, bakit nalaglag sa Magic 12 si Senator Aimee dito sa survey na ito? Na dati-dati is pasok naman siya. So, bakit nalaglag? Kung talagang tunay yung survey ng Okta. Merong vlog ni Third Floor Studio, ang title nila is Naniniwala pa ba kayo sa mga surveys? Ako, yung tatlong survey groups na credible para sa akin is SWS, Pulse Asia, and Publicus Asia. Yung tatlo na yan. Yung Okta, nung panahon ng pandemic, maganda naman maganda ang resulta ng survey ng Okta kasi maganda yung mga projection nila sa mga COVID-19 cases. Maganda kung tataas ba ang bilang, bababa. Very scientific yung approach nila. Kaya lang ito, lately, napapansin ko, when it comes to Okta Research, parang akin lang ito, I don't know sa inyo, is kakaroon ng mind conditioning yung mga survey nila. Anyway, bahala ng taong bayan. Bantayan po natin yung mga research group. May mga ganyan. Yung RP Mission Development Incorporated. May mga ginagamit na survey groups na grabe. Grabe ang resulta na ako, kini-question mark ko. Itong Tangeray, baguhan pa ito, hindi ko pa masyadong, kulang pa rin ang credibility as far as I'm concerned, itong Tangeray. Kasi baguhan lang sila. Kaya, huwag tayong basta maniwala kaagad sa mga survey. Kasi, depende sa survey na yan. Kung commission, survey, nako, medyo question mark. Bakit commission? Binayaran eh. So, yung nagbayad, baka may gusto siyang palabasin na resulta, posibleng ganun. Kaya ang magandang survey yung non-commission survey. At ito, believe ako sa SWS. Karamihang survey ng SWS, non-commission kasi more on quality of life ang sinusurvey ng SWS, yung bilang ng mga pobre, bilang ng mga nagugutom, then paminsan-minsan, rin sa eleksyon. Kaya, believe ako sa SWS. Kahit Publicus Asia, hindi rin masyadong nagpapabayad ang Publicus Asia. More on public service. Kaya, non-commission survey yung ginagawa nila. Okay, so, kapansin-pansin, wala pa si Atty. Vic Rodriguez dito sa
dito sa ano ng Tangier. Ang hintay na lang natin is itong tatlong survey groups na mas reliable sa paningin ko, SWS, Pulse Asia, and Publicos Asia. So, good luck kay Senator Amy Marcos. Sana nagiging independent na kayo, miwalay na kayo sa iyong kapatid. Ayun, sana ang taong bayan hindi magkamali sa kanilang desisyon tungkol sa iyong kandidatura.